Sa ngalan ng Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pag-iisa ng Espiritu Santo naway sumayong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa ating mabuting balita sa akin ito, marinig natin kung paano nais sabihin ng Panginoon Kristo sa atin. Pagsikapan natin pumasok sa makipot na daan patungo sa paghari ng Diyos. Nawa sa akin ito sa ating pagtahak upang tayo mamuhay na nakaayon sa kabutihan, kabanalan ng Panginoon. Pagsikapan natin na lahat tayo ay magkaroon ng tunay pag-ibig at kababaang loob sa ating puso. Kaya mo maging marapat tayo sa timbal na pagdiriwang. Amin natin pag-isihan ang ating nagawang pagkakasala. Tayo pong lahat, inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Iyuko natin ating ulo at pagsamasamayin natin ang ating mga panalangin. Ama naming mga pangyarihan, ang panampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan, at gawing mahalin namin ang iyong mga kautusan, upang sa mapangako mo kami maging dapat makinabang sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo po ngayon ay nasa bahagi ng liturhiya ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritu ang lumuluhog para sa atin sa paraang di magagawa ng pananalita. At nauunawaan ng Diyos na nakasasaliksik sa puso ng tao ang ibig sabihin ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ay lumuluhog para sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. Alam nating sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawa kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala,
sa kanilang ikabubuti. Sapagkat sa mula't mulapay, alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Ang mga ito'y itinalaga niyang maging tulad ng Kanyang anak. At sa gayon, naging panganay natin siya. At ang mga itinalaga niya noong una pa ay Kanyang tinawag. Ang mga tinawag niya ay Kanya ring pinawalang sala. At ang Kanyang mga pinawalang sala ay Kanya namang binigyan ng karangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Lubos akong nananalig sa matapat mong pag-ibig. Tayo pong lahat. Lubos akong nananalig sa matapat mong pag-ibig. Tunghayan mo at tugunin, O poon na aking Diyos. Ibalik mo ang lakas ko't ng hiningay di malagot. Ang palalong kaaway ko'y huwag bayaang na maghambog at malugod na sabihing nagapi ko siyang lubos. Lubos akong nananalig sa matapat mong pag-ibig. Lubos akong nananalig sa pag-ibig mong matapat. Nagagalak ang puso ko dahil sa iyong pagliligtas. Aawitan kita poon, aawitang buong galak, dahilan sa kabutihang sa akin ay iginawad. Lubos akong nananalig sa matapat mong pag-ibig. Tayo po ay magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay. Siya ay nagturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan patungong Jerusalem. May isang nagtanong sa kanya, Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? Sinabi niya, pagsikapan niyong pumasok sa makipot na pintuan, siya sabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok, ngunit hindi makakapasok. Kapag ang pinto'y isinara na ng puno ng sambahayan, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Hasabihin ninyo, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Hasagutin niya kayo, hindi ko alam kung taga saan kayo. At sasabihin ninyo, kumain po kami at uminom na kasalo ninyo at nagturo pa kayo sa mga lansangan namin. Hasabihin naman ng Panginoon, hindi ko alam kung taga saan kayo. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na nagsisigawa ng masama. Tatangis kayo at mangalit ang iyong ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob at ang lahat ng propeta. At kayo na may ipinagtabuyan sa labas. At darating ang mga tao buhat sa silangan at kanluran, sa hilaga at timog, at dudulog sa hapag ng kaharian ng Diyos. Tunay nga'y may nahuhuling mauuna at may nauunang mahuhuli. Ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. God is good all the time. Wala pa natin, Panginoon. Mga kapatid, sa ating Ebanghelyo, magandang iniiwan sa ating ang salita ng ating Panginoon Kristo kung paano may nagtanong sa Kanya, Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? Ano po ba ang pagliligtas para sa ating mga Kristiyanong Katoliko? At sino po ba talaga ang ligtas ni Jesus sa Kanyang pag-aalay ng buhay sa krus? Sa ating buhay panampalataya, sinasabi natin lagi na ang Diyos ay nagligtas na sanlibutan. Ibig sabihin lang na ang lahat ay niligtas ng Diyos. All of us are saved by Christ on the cross. At yun po ang ating sinasapalatayanan. Yun po ang ating panampalataya na lahat ay niligtas ng Panginoon. Ang tawag po doon, universal salvation. Lahat po ay iniligtas. Kaya po mga kapatid, hindi natin pwedeng angkinin lang ang pagligtas ng Panginoon. Hindi pwede sabihin ng ibang sekta, ng ibang reliyon, na sila lang po ang maliligtas. Sa ating panampalataya, alam natin na lahat tayo iniligtas ng Panginoon. Subalit sa ating pananalig kay Jesus, ang pagliligtas ay may kaukulan at may hinihingi sa atin na kailangan din nating iligtas ang ating sarili. And that is particular salvation. Kung ang Diyos ay nagligtas sa atin para sa lahat, ikaw, bilang nananalig kay Jesus na nagligtas sa iyo, ano ang gagawin mo bilang isang Kristiyanong Katoliko upang ikaw ay maligtas? Kaya nga siguro ang tanong, kakaunti po ba ang maliligtas? Depende po sa gagawin nyo. Depende kung ano ang gagawin natin upang tayo ay maligtas sa pamamagitan ni Jesus. Mga kapatid, magandang iniiwan sa atin, ang sinumang nais pumasok sa paghahanay ng Diyos ay kailangan dumaan sa makipot na pintuan. Bakit ba kumikipot ang pintuan patungo sa paghahanay ng Diyos? Ano po ba ang dahilan kung bakit sumisikip at kumikipot ang daan? Ano ang sanhi at pumipigil sa atin upang pumasok sa paghahanay ng Diyos? Anong sabi ni Jesus? Lumayo kayong nagsisigawa ng masama, kayong makasalanan, kaya kayo hindi nakapasok sa paghahari ng Diyos. Mga kapatid, ang kasalanan at paggawa natin ng kamalian ang nagiging sanhi kung bakit tayo napapalayo sa pag-ibig at paghahari ni Jesus. At yun po ang dapat natin pagsikapan, mga kapatid, sa anito upang tayo manatili sa presensya at pag-ibig ng Diyos, na manatili tayong naglilingkod. At sa ating paglilingkod, tandaan natin, kailangan natin mamuhay na nakaayon sa kalooban at kabutihan ni Jesus. Kaya nga po, hindi po ibig sabihin naglilingkod ka sa simbahan, ligtas ka na. Yes, you are serving God all of your life. Kami mga pare, madre, tayo panaglilingkod sa simbahan, inalay natin ang ating sarili para sa Panginoon. Naglaan tayo ng oras, panahon para sa Kanya. Pero mga kapatid,
Tandaan natin, ang paglilingkod ay yun, ang ating panampalataya at ang ating pagsamba at pagdarasal ay dapat may kaukulang paggawa ng kabutihan. Pamumuhay ng tama at pamumuhay na nakaayon sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? Palapan ng Panginoon. Kaya nga, kapag naglilingkod ka sa Panginoon, kailangan isinasa buhay mo ang kabutihan sa iyong puso. At pinapakita mo sa iyong kapwa na ikaw'y namumuhay na kaayon sa pagmamahal at pag-ibig ni Jesus. Hindi dapat nagiling ka nga simbahan, ikaw pa yung unang nanirampuri sa ibang tao. Laging galit, laging nagsusungit. Nagilingkod ka nga simbahan, pero ikaw yung unang nagkasalita ng masama sa iyong kapwa. Lektor ka, lay minister, collectors, pero ikaw yung unang chismosa sa kapitbahay mo, sa inyo. Nagilingkod ka sa simbahan, nagdarasal ka, nagisimba ka araw-araw, pero nadidinig naman sa'yo, puro mura. Ang lahat namang ginagawa mo, puro sakit, pananakit ng ibang tao, pang-aaway, galit, pagiging sakim. Mga kapatid, sa paglilingkod sa simbahan, sa paglilingkod kay Jesus, kailangan merong kabutihan. Kailangan sa ating pagdarasal, sa ating panampalataya, ang bunga dapat niyon ay kabutihan sa ating kapwa. At doon masasabi na ikaw ay lumalalim sa panampalataya, ikaw ay nagbubunga sa pagdarasal kung gumagawa ka ng mabuti na nakaayon sa kalooban ng Panginoon. Palapan ng Panginoon. Kaya mga kapatid, pagsikapan natin na makapasok sa paghahari ng Diyos. Pagsikapan natin na sundan ang yapak ng ating Panginoon sa Kristo, ang buhay ng pag-aalay, ang buhay ng sakripisyo, upang tayo ay makatahak sa kanyang paghahari sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang kabutihang ginagawa natin sa ating kapwa, ang ginagawa nating mabuti na nakaayon sa looban ng Diyos, ito yung kayamanan na kailanman hindi magalaho. Ang kayamanan na ating iniimpok sa paghari ng Panginoon. Kaya na mga kapatid, sa araw nito, nawa ang paghahari ni Jesus ang siya manatili sa atin. Ang presensya ng Panginoon na sa ating pagtanggap sa iyang katawan, ang presensya ng Diyos ay ang paghahari ni Jesus. The kingdom of God is the presence of Christ. Kung gusto nating ipadama ang paghahari ng Diyos, maging instrumento tayo ng pagkalinga at pagmamahal na nakaayon sa kabutihan ni Jesus. At yun ang ating tinatanggap. Sa Eucharistia, dito natin nararamdaman at dito natin natitikman ang presensya ng Diyos. Na ngayon pa lang, nasa ating pagyakap sa paghahari ng Diyos, nawa sa ating pag-uwi, makita nawa sa atin at madamas sa atin ang presensya ng paghahari ni Jesus. Ang kabutihang ating tinataglay, nawa ang kabanalang ito ang siya maging bunga ng ating buhay bilang mga anak ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Ang mga tamad, anong oras na? Palapan ng Panginoon. Mga kapatid,
Hindi tayo makakasalo sa hapag ng Panginoon kung aasa lamang tayo sa sarili nating gawain. Tumugon tayo na may panalig sa kanyang paanyaya sa lahat ng tao na pumasok sa kanyang paghahari. Merong kababaang loob, manalangin tayo. Panatilihin mo kaming mababa ang kalooban sa iyong paningin, O Panginoon. Panatilihin mo kaming mababa ang kalooban sa iyong paningin, O Panginoon. Ang mga miyembro ng banal na simbahan ng Diyos, naway makisalo sa masayang hapag ng kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo kaming mababa ang kalooban sa iyong paningin, O Panginoon. Ang mga gobyerno ng mga bansa, naway igalang ang kalayang pangrelihiyon at hayaan ng mga taong makinig at tumugon sa paanyaya ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo kaming mababa ang kalooban sa iyong paningin, O Panginoon. Tayo naway maging seryoso sa ating mga Kristiyanong tungkulin at magsumikap na walang kapaguran na pumasok sa makipot na pintuan na mag-aakay sa atin sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo kaming mababa ang kalooban sa iyong paningin, O Panginoon. Ang mga nagdurusa sa isip at katawan, naway matanggap ang kanilang krus ng may pagtitiis. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo kaming mababa ang kalooban sa iyong paningin, O Panginoon. Ang mga tapat na yumao, naway tanggapin sa kaharian ng langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo kaming mababa ang kalooban sa iyong paningin, O Panginoon. Para sa pasasalamat at kahilingan ng Cabral family, Fernando at Emelita Gumasing, SPPC Lumbak, Mahal na Senyor, at Lorely Estrella Samyapan, Dr. Jane Mutok at Dr. Lawrence Magtalas. Para sa kaarawan ni na Victoria Cruz, Jeffrey Rivera, Aris Pastrana, Camela Shapit, at Socorro Chongson. Para sa natatanging kahilingan ni na Dani at RC Hernandez, Rocky Bautista at Teresita Bautista. Para sa maagang pagaling ni na Father Samuel Sunga, Father Ventura Galman, Laini Cabral Bactad, Florencia Lahom, Ronald Labiste, Ronald Sopapo, Jocelyn Barcelona, Julieta Cruz, Cecilia Tani, at Christian Quintana. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo kaming mababa ang kalooban sa iyong paningin, O Panginoon. Para sa mga kapatid nating yumao na sina Daniel, Consolacion, Alexander, Isagani, Noel, Juliet, Isagani, Francisco, Julia, Arsenio, Agida, Ignacio, Teodora, Vicente, Alberto, Persilo, Nestor, Onopre, Shera, Edgardo, Erlinda, Emil, Cecilia, Nelson, Lita, Matea Nova Luisel, Daisy, Bevencio Jr., Christopher at Mike, at para sa mga kaluluwa sa purgatorio, manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo kami mababa ang kalooban sa iyong paningin, O Panginoon. Mga kapatid, sa katahimikan ng ating puso, dalangin natin sa ating Panginoon ang iba pa nating intensyon at kahilingan. Panginoon Ama ng lahat ng bansa, itinataas namin ang mga panalangin itong na may pananalig na naghahangad na tumugon sa paanyaya ng iyong anak na aming tanging tagapagligtas na nabubuhay tagahari magpasawalang hanggan. Amen. Nasa bahagi na po tayo ng pagdiriwang ng liturya ng Eucharistia. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo
ang aking kalayaan, ang aking kalooban, isip at kunin na. Patid upang kakain natin kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tungkayan mo ang mga alay na aming hinahain sa iyong kadakilaan, upang paglilingkod ng aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at tiwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, ito'y marapat kay aming pasalamatan. Pinagbigyan mo itong aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang may daragdag. Sa dakilaan sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami rin iyong pinakiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa na maanghel, nagkisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at ang lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gayong banal ang mga kaloob nito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusa loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniyabot sa niyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ginaman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniyabot niya ang kalis sa niyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sigaw patawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin
ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na kakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat na kami narapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kayo mag-asalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco naming Papa, Ate Dennis sa aming Obispo, at Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga palig namin na himlay na may pag-asa sila muling mabuhay, gayon din ang lahat na mga pumanaw. Kawal mo sila patuloy sa iyong kaliwanagan, kamaganapatin kami lahat ng mga sala sa buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyang na puso, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal, lalo na San Isidro, Labrador ang aming patron, ay namuhay dito sa dibdib ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwan namin ng pagpupuri, iskararangal mo sa pamamagitan anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nagubin ng utos sa turo ng ating Panginoong Kristo, ipahayag natin ang lakas loob. Inilin namin kami i-adjust sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabigan dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo.
Tunghay mo aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan pagkakaisa ayon sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa, kapayapaan pa sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan sa liputan. Siya ang tinatanggap natin upang ating madama ang presensya at paghahari ng Diyos. Mapalad tayong inanyayahan sa diyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Iyuko natin ating ulo. Ama naming pagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinap namin sa piging mong banal upang aming ginaganap na lantaran ang siyang aming makamtang tunay. Sa pamamagitan ng Jesucristo, asama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumbayin niyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo at yung pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan at ihatid ang paghahari ng Panginoon. Salamat sa Diyos. God is good All the time. all the time. God is good. Ang mga tamad, Huwag pakainin. anong oras na Magbago ka na. palapalan ng Panginoon.